Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu at magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong karangalan na talakayin sa inyo ang isang mahalagang paksa. Ito po ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan sa Islam. Habang pinagdiriwang po natin ang pandaigdigang buwan ng mga kababaihan, mahalagang magkaroon tayo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa papel ng mga kababaihan sa Islam. Sa kasamang palad, maraming mga maling akala at hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa Islam. At ito ay kadalasang humantong sa diskriminasyon at pang-aapi. Gayunpaman, kung titingnan natin ang mga turo ng Quran at ang halimbawa ng Propeta Muhammad, ay makikita natin na ang mga kababaihan ay may ginagampanan tungkulin sa Islam. Ano-ano ba ang mga karapatan ng mga kababaihan sa Islam? Kabilang sa mga karapatan ng mga kababaihan sa Islam ay ang karapatan sa edukasyon. Hinihikayat ng Islam ang mga kababaihan at maghanap ng kaalaman. Hindi lang yung mga kalalakihan ang hinihikayat ng Islam na magkaroon ng kaalaman. At binigyan din ito ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga kababaihan. Sinabi ng Propeta, ang paghahanap ng kaalaman ay sapilitan para sa bawat Muslim na lalaki at Muslim na babae. So nangangahulugan lamang ito na bawat Muslim, babae man o lalaki ay kailangan ng edukasyon. Sila ay may karapatan sa edukasyon. At ito ay binigyang diin sa Quran. Sa banal na Quran, inutusan ng Allah ang mga kalalakihan at kababaihan na dagdagan ang kanilang kaalaman. Ang pinakaunang kapahayagan kay Propeta ay ang Surah Al-Alaq. Sinabi doon, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi alamal bil kalam, alamal insana ma lam ya'lam. Basahin, magbasa sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Nilikha niya ang tao mula sa namuong dugo. Ang iyong Panginoon ay napakasagana. Basahin mo sa pangalan ng iyong Panginoon na nagturo sa pamamagitan ng panulat. Siya ang nagturo sa tao na hindi niya nalalaman. So pinag-utos po sa atin ang paghahanap ng kaalaman. Okay. Ano yung pangalawa karapatan ng mga kababaihan? Okay. Karapatan sa pagmamay-ari ng ari-arian. So yung mga kababaihan po ay mayroon din silang karapatan na magkaroon ng mga ari-arian. Sinabi ng Quran, at ibigay sa mga babae ang kanilang mga regalo ng may kagandahang loob. Ngunit kung sa loob nila itong isuko sa iyo ay anuman nito, pagkatapos ay tanggapin ito ng may kasiyahan at madali. So ang binabanggit mo nito is yung mahar. So ang mahar isa sa mga requisite na marriage. So dapat may ibigay po yung lalaki pag pakakasalan yung isang babae. So, sinasabi dito na ang mahar ay exclusive property ng isang babae. So, pero kung ibibigay niya ng kusang loob sa kanyang asawa, ay wala pong mali doon. O sa kanyang kamag-anak o sa kanyang mga magulang. Pero, bawal po kunin ito ng kanyang walang pahintulot. Yan. Sa batas ng Islam, ang mga babae ay may karapatan ding magmay-ari ng mga ari-arian mula sa kanilang mga kamag-anak. Sinabi ng Quran, ang Allah ay nagtuturo sa inyo tungkol sa inyong mga anak para sa lalaki kung ano ang katumbas ng bahagi ng dalawang babae. So ito yung share na mana. So 2:1, dalawa sa lalaki and isa lang sa babae. Sa kaso naman ng diborsyo, ang mga babae ay may karapatan ding tumanggap ng patas na bahagi ng mga ari-arian ng mag-asawa. Ang talatang Quraniko at sinabi para sa mga babaeng diborsyado ay isang probisyon ayon sa kung ano ang katanggap-tanggap. Isang tungkulin sa mga matuwid. So sinasabi dito na yung mga lalaki na nakipaghiwalay sa kanilang asawa ay dapat magbigay din ng yung sapat na bahagi ng kanilang mga ari-arian. Yan. Ang mga babae din ay may karapatang magtrabaho. Okay? So yung mga kababaihan natin, mayroon silang right to work. Halimbawa, ang asawa ni Propeta Muhammad ay si Khadija ay isang matagumpay na babaeng negosyante na nagmamay-ari at namamahala ng kanyang sariling trade caravan.
So siya ay isang kilalang tao sa unang bahagi ng pamayan ng Islamiko na sinuportahan ang propeta sa kanyang misyon. So hindi po pinagbabawal sa mga kababaihan na magkaroon ng trabaho. Sila po ay ini-encourage ng Islam na magtrabaho, mag-aral at maghanap ng mga kadagdagang kasanayan katulad ng mag-aral ng doktor, mag-aral ng nurse, scientist or kung ano pa man para sila ay magkaroon ng ambag sa lipunan. Yan. So meron din pong karapatan ang mga kababaihan sa pinansyal na suporta. Okay. Ang Quran ay nagsasaad na ang mga lalaki ay mga tagapangalaga at tagapagtangkol ng mga kababaihan. Dahil dito, sila ay may pananagutan para sa paglalaan para sa kanilang mga asawa at mga anak. So sinasabi po dito no, na ang babae mayroon siyang karapatang magtanggap ng suporta o pinansyal sa kanyang asawa. So inutos yan ng Quran, yung lalaki ang siyang tagapangalaga at tagapagsuporta sa kanyang pamilya. Sinabi ni Propeta Muhammad, ang pinakamabuti sa inyo ay yaong pinakamabuti sa kanilang asawa. Okay? The best of men are the best to their wives. Yan. Ang mga kababaihan din ay may karapatang pumili ng kanilang mga mapapangasawa. So bawal po yung forced marriage sa Islam. Kasi isa po sa requisite na marriage in Islam is consent. So dapat pumayag po yung babae para doon sa lalaking magpapakasal sa kanya. Ang Quran ay nagsabi, ang mga lalaki at babae ay may karapatang pumili ng kanilang mapapangasawa. Okay. At huwag silang hadlangan na pakasalan ang kanilang mga asawa kapag sila ay nagkasundo sa pamamagitan ng kanilang mga sarili sa isang matuwid na paraan. So hindi po pinagbabawal na pumili ang isang babae ng kaniyang mapapangasawa. Bawal po yung forced marriage kasi isa po sa mga requisite ng kasal ay dapat may consent. So both of the parties dapat meron silang consent doon sa marriage. Bagamat kung pinapayagan man ang mga babae na pumili ng kanilang mga mapapangasawa ay dapat yun ay naayon sa relihiyong Islam. So halimbawa lang po, hindi po pwedeng magpakasal ang isang babae Muslim sa hindi niya kapareho sa relihiyon. Halimbawa sa isang Kristiyang lalaki. Maliban lang po kung ang Christian ay nag-Muslim. So wala pong mali doon. Pwede po yung pahintulutan. Hindi rin po pwedeng magpakasal ang isang babaeng Muslim sa mga kamag-anak na doon sa hindi pinapahintulutan na Islam. Halimbawa ng kanyang kapatid, ng kanyang uncle, kasi prohibited po yun ng kanyang tatay, kanyang lolo. So pinagbabawal po yun ng Islam. So sa kabuuan po, may karapatan ng ating mga kababaihan na piliin ang kanilang maging asawa. Yan. Okay. Ang mga kababaihan din ay may karapatang makipaghiwalay, right to divorce. Sinabi ang isang babae ay maaaring humiling ng gayon divorce mula sa kanyang asawa kung nakita niya ang kanyang sarili na hindi tugma sa kanya. Dapat niyang bayaran ang dowry or mahar na ibinigay sa kanya sa simula ng kasal. Sinabi ni Allah, kung pareho kayong nangangamba na hindi niyo mapanindigan ang mga limitasyon ni Allah, walang sisihan sa alinman sa inyo kung ano ang ibinayad niya sa kanya. Ito ay ang mga hangganan ni Allah, kaya huwag mong labagin ang mga ito. So, may mga maling paniniwala din dito. May mga kababaihan tayo na patuloy na inaapi or dinidiscriminate ng kanilang mga asawa, ngunit nananatili sila sa kasal, nananatili sila sa kanilang pagsasama kasi sa paniniwalang sila ay walang karapatang makipagdiborsyo. Kasi sinasabi na wala akong karapatang magtalak. So tama po yun. Walang karapatang magtalak ang mga babae dahil ang salitang talak po ay ang term na ginagamit po pag ang mga lalaki ang makikipaghiwalay. Hindi po ibig sabihin nun na hindi pwedeng makipaghiwalay ang mga babae kung hindi nagagampanan ng mga kalalakihan ang kanilang tungkulin bilang asawa. Isa po sa mga pwedeng gamitin ay yung divorce by call. Yung divorce by call po ay ibabalik ng asawang babae ang mahar na binigay sa kanya ng lalaki.
kung ang babae ang makikipaghiwalay. Ito po ay pinapahintulutan ng Islam, no? Mayroon na po itong hadith na pinayagan ni Propeta Muhammad ang isang babae na ibalik ang mahar para makipaghiwalay sa kanyang asawa. Pangalawa, mayroon din pong ibang mga paraan para makipag-divorce, no? Yung judicial decree na sinasabi. Ito po ay kung inaabuso ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, pwede po mag-petition ang babae sa korte at humingi ng diborsyo. Kaya mga halimbawa po nito ay kung hindi sinusuportahan ng lalaki ang kanyang asawa, pwede po yun. Pangalawa po ay kung may sakit na nakakahawa yung kanyang asawa, yung sakit katulad ng AIDS, mga transmittal disease, no, na hindi nagagamot. And then kung mayroong unusual cruelty yung husband, no, o yung nanununtok, nananakit ng kanyang asawang babae, so pwede din po magpetition yung babae. Mayroon din po tinatawag na divorce by lian, no. Ito yung inaakusahan ng lalaki ang kanyang asawang babae na may karelasyon or may iba ang tatay ng yung batang kanyang dinadala. So ito po medyo ingat-ingat din po yung mga lalaki dito kasi pag inakusahan mo yung asawang babae na iba ang tatay ng kanyang dinadala, ay pwede pong maging perpetual po yung inyong divorce. Kung bawal na po kayo magsama ulit. Meron din po tinatawag na divorce by tapwid, no, kung saan binaliktad yung talak. Kung ang talak ay term ginagamit para hiwalayan ang babae, ang tapwid naman ay kung babae makikipaghiwalay sa lalaki. Ito ay nangyayari kung halimbawa playboy yung isang lalaki and then gusto niyang pakasalan ng isang babae kasi marami na siyang nahiwalay ang babae before, and then pumayag lang ang parents ng babae na pakasalan ang kanilang anak kung magpayag ang lalaki na wala na siyang karapatang magtalak. At ito ay binibigyan na sa kanyang asawa. So yung tawag po doon ay tapwid. Yun po, no, yung mga iba't ibang uri ng divorce. Okay, siguro mayroon pa akong nakaligtaan. Ayun. Sa pangkalahatan, ang mga babae ay may karapatang makipag-divorsyo sa kanilang asawa. Okay. The first woman, no, to request a divorce in the time of the Prophet was Habiba bint Sal, who was married to Thabit ibn Qais. Habiba and Thabit did not get along, so Prophet divorced them and Habiba repaid the dowry to Thabit. So ito yung basis, no, na pwedeng ibalik ng babae ang dowry ng lalaki. So may advantage din, no, pag malaki pala yung dowry ng lalaki. Kung halimbawa 1 milyon, so mahirap ibalik yung 1 milyon. So yun po. Pero kung konti lang, mga 1,000 lang, so madaling ibalik. Okay. Meron din po karapatan ang mga kababaihan na makilahok sa pampublikong buhay. Sinabi po sa Quran, ang mananampalataya ng mga lalaki at mananampalataya ng mga babae ay magkapanalig sa isa't isa. Ito ay nagbibigay doon, no, sa pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae na nanghihikayat sa pagkikipagtulungan sa pagitan nila. So, pwede po ang mga babae, no, na sumali sa mga pampublikong buhay. Sa ngayon, no, marami mga kababaihan ang sumasali sa mga pampublikong buhay tulad sa pagsali sa larangan ng politika, sa advokasya, sa social media, okay, sa media, okay, sa edukasyon. So, yun po, maraming mga kababaihan natin ngayon, no, they are empowered na yun. Kasi yun na, kasali na yun sa karapatan ng mga kababaihan sa Islam. Hindi po yun pinagbabawal. Yan. So, in fact, mayroon din po mayroon din po karapatan yung mga kababaihan natin, no, na maging leader ng isang lugar. Meron na po tayo ngayon mga presidente na mga kababaihan, o mga leader sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga opisina, meron na rin mga kababaihan na sila yung nagli-lead, no. Ito nga sa atin sa bar, okay? Sa MSSD, babae po yung namumuno. Okay? Sa MOST, babae din po. So, iyan po ay patunay na mga kababaihan ay may karapatang makisali sa mga pampublikong buhay. Okay. Ang mga kababaihan po ay may karapatan ding protektahan, no? Maprotektahan sa anumang uri ng mga pang-aabuso. Ang isa sa pinakamahalagang mga talata ng Quran ay ang nagbibigay sa proteksyon ng kababaihan ay ang Surah An-Nisa,
na nagtuturo sa mga lalaki na pakitunguhan ang kanilang mga asawa na may kabaitan at iwasan ng anumang pisikal na pinsala at pang-aabuso. Ito ay nagsasaad ang lalaki ay ang mga tagapagtanggol at tagapangalaga ng mga kababaihan. So, sinasabi po sa Quran na ang mga babae ay hindi dapat sinasaktan, bagkus sila po ay dapat minamahal. Yan. So, sinabi rin po sa hadith, no, the Prophet Muhammad, sinabi niya, ang pinakamainam sa inyo o ang pinakamabuti sa inyo ay ang mabuti sa kanilang asawa. So, yun po ay nangangahulugan na dapat po, no, na ang mga lalaki ay mahalin nila ang kanilang asawa at hindi po sila dapat inaabuso. Sa pangkalahatan, kinikilala at pinapahalagahan ng Islam ang karapatan ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay binibigyan ng mga pangunahing karapatan, katulad ng karapatan magkaroon ng trabaho, karapatan sa edukasyon, karapatang magkaroon ng mga ari-arian, karapatan laban sa mga pang-aabuso at higit pa. Alhamdulillah, Ma'am Eds, no, marami na naman po tayong natutunan sa inyong lecture o Human Rights Education patungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan sa Islam o ng women's rights in Islam. So, napaka-timely and relevant po nito, especially na nagdiriwang po tayo ngayon ng ating Ramadan. And ngayong buwan din po ay pinagdiriwang po natin ang National Women's Month. Okay po, Ma'am Eds, may mga nagpadala po pala ng questions naka-address po para sa inyo tungkol po sa inyong lecture. Hindi naman siguro mahirap yan, no? Yes po, Ma'am Eds. Para po sa inyo ay madali lang po ito. So, ang pangunang question, Ma'am Eds, bakit daw po hindi equal ang minamana ng isang babae sa isang lalaki? Bakit mas malaki ang minamana ng lalaki kaysa sa kapatid niyang babae? Hindi po ba nito na-violate ang principle of equality o ang rights ng mga kababaihan? Okay, thank you, Ma'am Pats. Actually, isa po yun sa mga controversial, no, na provision ng Quran. Marami na pong nagko-question na. Or in fact, dito sa atin sa Pilipinas, meron din pong nagsusulong na i-delete siya sa Presidential Decree 1083, no, or the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Actually, may wisdom po yan. Bakit po doble yung sa lalaki kontra sa babae? Ganito po kasi yan. Nasa Quran po sinasabi na ang mga kalalakihan ay siyang tagapagprotekta at tagapagtanggol ng mga kababaihan. Sila rin po yung tagapangalaga ng mga kababaihan. Sila po yung may responsibilidad na pinansyal para sa mga kababaihan. So sila po talaga yung bumubuhay sa pamilya. Yun po yung isang reason, no? Pangalawa po, sa Islam, isa sa mga requisite ng marriage ay mahar. So pag mag-aasawa ang lalaki, kailangan po niya ng mahar. Okay. So bigyan ko po kayo ng pinaka-konkretong halimbawa. Okay. Si Abdul, okay, may kapatid siya na babae, mayroon silang tatay, mayroon silang nana. Ngayon namatay ang tatay nila. Okay. So, kunwari, mayroon silang minana, then pagkatapos mabawas yung share ng nanay, and then may natirang 30,000. Yung 30,000 na yun, paghatian ngayon ni Abdul, no, at saka si Siti. So, dahil 2:1, ang makukuha ni Abdul ay 20,000 at si Siti ay makakakuha ng 10,000. Ngayon, si Abdul ay binata, mag-aasawa siya. So, kailangan niya magduri. So, halimbawa, ang duri ni Abdul ay 30,000. So, maghahanap pang siya ngayon ng another 10,000 kasi para maging 30,000. Okay? Then, sinasabi sa Quran na ang mga kalalakihan, no, sila yung may responsibilidad sa mga kababaihan, sa kanilang kapatid, sa kanilang nanay. Okay? Pag namatay na yung tatay. So, yung nanay niya ngayon, mapupunta rin kay Abdul. Pati ang kapatid niyang babae, mapupunta kay Abdul. Si Abdul ngayon ang bubuhay doon sa nanay niya at saka kapatid niya, pati na rin yung magiging asawa niya at magiging mga anak niya. Okay. Sinasabi din sa Quran na ang mga kalalakihan, sila yung tagapagtanggol, no? Halimbawa, may mananakop, no? Sinakop tayo ng ibang lugar, so kailangan ipagtanggol ng lalaki yung lugar, okay? Yung pamayanan. So, halimbawa, namatay si lalaki. So, kung wala siyang minana, na wala siyang maiiwan sa kanyang pamilya. So, yun po yun, no, kabilang sa mga wisdom or hikmah. Bakit dalawa ang share ng lalaki kontra sa babae? So, siguro mayroon pang ibang mga wisdom nun. So, siguro yung ating mga ulama, pwede nilang masabi yan.
Okay. Alhamdulillah, Ma'am Eds, maraming salamat po sa inyong sagot. Malinaw naman po kung ano yung wisdom behind bakit mas malaki yung minamana ng mga lalaki sa mga kapatid niyang babae. So, I think, Ma'am Eds, yun lang po ang mga naipadala na questions for today, Ma'am Eds. Meron po ba kayong huling mensahe para sa ating mga viewers? Alhamdulillah, maraming salamat po no, sa pakikinig no, sa pagtangkilik ng mga programa ng Bangsamoro Human Rights Commission. Happy Ramadan po.